Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikapitong kabanata na may pamagat na Ang Ibong Adarna mula sa mga saknong 100 at 99 hanggang 215. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Si Don Juan ay nakarating sa Piedras Platas, ang puno kung saan madalas dumadapo ang Ibong Adarna. Habang naghihintay siya, nakaramdam ng kaunting inip at pag-aalinlangan, ngunit nanatili siyang matiyaga. Sa wakas, dumating ang Ibong Adarna at nagsimula itong kumanta. Habang kumakanta ang Adarna, si Don Juan ay nagdusa sa matinding kirot na dulot ng pagpuputol ng dayap na piniga niya sa kanyang balat upang manatiling gising. Nang matapos ang 7 kanta ng Ibong Adarna, natulog ang ibon ngunit mulat ang mga mata at nakabuka ang mga pakpak. Maingat na umakyat si Don Juan sa puno at mabilis na sinunggaban ng Adarna, itinali gamit ang gintong sintas na ibinigay ng ermitanyo. Sa kabila ng kanyang pagod at sugat sa palad, matagumpay na nahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna. Dinala niya ito sa ermitanyo na siyang tumulong sa kanyang paghahanda upang mahuli ang ibon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Dumating si Don Juan sa Piedras Platas at matiyagang naghintay sa Ibong Adarna. Kumanta ang Ibong Adarna ng 7 beses at sa bawat kanta, sinugatan ni Don Juan ang kanyang palad at pinigaan ng dayap upang di makatulog at nang magawa niya ang kanyang misyon. Matapos kantahin ang 7 awit, natulog ang Ibong Adarna na may nakabukang pakpak at mulat na mga mata. Sinunggaban ni Don Juan ang ibon at itinali gamit ang gintong sintas na ibinigay ng ermitanyo. Dinala ni Don Juan ang nahuling Ibong Adarna sa ermitanyo. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang prinsipe na nakipagsapalaran upang mahuli ang Ibong Adarna, nagtiis ng sakit at pagod para sa tagumpay ng kanyang misyon. Ibong Adarna, ang mahiwagang ibon na kumakanta ng 7 awit at may kapangyarihang makapagpatulog, hinuli ni Don Juan upang dalhin sa ermitanyo. Ermitanyo, ang matandang tumulong kay Don Juan sa kanyang paghahanda at pagbibigay ng mga kagamitan upang mahuli ang Ibong Adarna. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kabanata ay sa Piedras Platas, ang mahiwagang puno kung saan madalas dumapo ang Ibong Adarna at dito naghintay si Don Juan upang mahuli ang ibon. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Antak, matinding sakit. Binusbos, hiniwa. Hapo, pagod. Kapara, katulad o kaparehas. Nakabihag, nakasilo o nakahuli. Napaghulo, nasuri. Sinunggaban, bigla ang hinuli o dinampot. Tinangnan, hinawakan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang tiyaga at sakripisyo ay mahalaga upang makamit ang tagumpay. Si Don Juan ay hindi sumuko kahit nasugatan at nakaranas ng matinding kirot. Ang tamang paghahanda at pagsunod sa payo ng mas nakakaalam ay susi sa tagumpay. Ang mga tagubilin ng ermitanyo ang naging gabay ni Don Juan sa kanyang misyon. Ang pag-iingat at tamang pagtiyempo ay mahalaga sa mga delikadong gawain. Ipinakita ni Don Juan ang pagiging matalino at maingat sa kanyang pag-aabang sa Ibong Adarna upang ito'y hindi makawala. At diyan nagtatapos ang ikapitong kabanata, ang Ibong Adarna. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.